Rendell Tagalog Love Stories presents. Isang linggo na rin ang nakakalipas simula nang mapadpad si Ginger Hamilton sa teritoryo ng mga Von. Hindi niya maalala kung paano nangyari yun. Ngunit ang huling naalala niya ay nahulog silang magpipinsan sa parang butas. Nawalan siya ng malay at paggising niya ay narito na siya sa napakalaking mansyon na parang malayo sa kabihasnan. Naging katulong siya dito dahil hindi niya alam kung paano aalis o kung kamusta na ang mga kasamahan niya. Mabuti na lamang at dala niya ang cellphone kaya nakausap niya si Maxilian at nagbago ang misyon na ibinigay nito sa kanya. Dahil kailangan niyang hanapin ang nawawalang anak na mag-asawang Domingo dahil may kinalaman ng pamilyang Bon sa pagkawala ng mga bata. Kung sinuswerte nga naman dahil napadpad siya sa pamilyang ito. Ginger, hindi ka ba naiinitan sa suot mo ngayon? Sobrang kapal kasi ng jacket na yan tas nakapajama ka pa. Baka naman ma-heatstroke ka niyan. Nag-aalalang sabi ni Kath, ang kasamahan niya sa mansyon. Ito ang nakakita sa kanya at nag-alaga ng isang linggo na wala siyang malay. Yun ang sinabi sa kanya ng babae. Ito ang katulong sa mansyon at ang panandaliang kumupkup sa kanya. Hindi naman, ayos lang ang pakiramdam ko. At isa pa medyo, takot kasi ako sa sikat ng araw. Aniya pa, dahil totoo naman na takot siya sa sikat ng araw. Dala ng mabilis mamula at masunog ang balat niya. Pero, sigurado ka bang hindi ka anak mayaman? Ang ganda mo kasi tas ang puti mo pa. Tignan mo yung mukha mo, sobrang kinis din. At ang katawan mo ay mas maganda pa sa mga modelo na nakikita ko sa magazine. Dagdag pa ni Kath at sinipatan ang katawan ni Ginger. Naku hindi, Amerikano lang kasi ang daddy ko. Kaya naman ako ito sa kanya. Palusot pa niya dahil hindi pwedeng malaman ng mga taong ito na anak siya ng bilyonaryong si Calix Hamilton. Kaya gusto ko makapangasawa ng kanu dahil siguradong maganda magiging anak ko. Saad pa nito, ngunit pinagpatuloy pa rin ang ginagawang pagdidilig sa halaman. Habang si Ginger ay nagtatabas ng damo sa kailaliman ng tirik na araw. Isang linggo na siya sa mansyon ng mga Von, ngunit hindi pa rin niya nakakasalamuha ang nag-iisang anak nila na si Hunter Von. Base sa balita sa paligid, ay masungit ito at mailap, idagdag pa ang mainitin ng ulo at laging nakasigaw kaya walang nagtatagal na katulong. Nga pala Kath, nakita mo na ba si Hunter Von? Biglang tanong pa niya sa kaibigan kaya nalaki ang mga mata nito. Huwag mong tatawagin sa pangalan niya si Sir dahil baka mapalayas ka nang wala sa oras. Kung alam mo lang na kahit saksakan ng gwapon yun ay napakapangit naman na ugali. Bulong ni Kath na sapat lang upang marinig ni Ginger. Gaano kasama ang ugali niya? Usyoso pa niya dahil kailangan niyang malaman kung paano siya makikisama upang malaman niya ang lihim ng pamilyang Von. Hindi siya namamansin at ayaw niya na nagkakamali. Ayaw na ayaw din niyang tumititig sa mga mata niya, lalo na sa mga tatanga-tangang babae na palaging palpak sa inuutos dahil bigla-bigla na lang yung sumasabog. Sabi ni Kath na bahagyang namumutla dahil naranasan ng babae ang bagsik ng lalaki na si Hunter na siyang hindi pa kilala ni Ginger. Ganun kainit ang ulo niya? Paano naman siya bilang tao? Pagtatanong pa niyang muli. Tao? Ang ibig sabihin mo, demonyo. Demonyo ang lalaking yun dahil nawala ng trabaho ang kaibigan ko dahil nahuli niya itong nakatingin sa kanya. Ganun ba? Mukhang mahirap nga siguro siyang maging boss. Inosenteng sabi ni Ginger kahit sa loob-loob niya ay na-excite siya sa kung anong mangyayari habang narito siya sa poder ng mga Von. Pero kahit na ganun siya kasungit, mahal na mahal ko pa rin siya. Nawala ang ngiti ni Ginger dahil kitang-kita niya ang kabaliwan ng babae sa lalaki. Wala ba siyang nobya? Naisatinig niya at hindi niya inaasahan ang naging reaksyon ni Kath. Wala. Hindi siya pwedeng magkanobya dahil nangako siya sa akin. Mahinang bulong pa nito. Ha?
Hindi kita marinig. Sabi pa ni Ginger sa babae na mas lalong nagpapula sa magkabilang pisngi nito. Ang sabi ko, huwag kang masyadong magpapakita kay sir para hindi kanya mapag-initan. Sabi ni Kath, gamit pa ang awkward ng ngiti, kaya mas lalong lumakas ang hinala ni Ginger na obsessed na ang babae. Sinabi mo pa, kaya ikaw, kung maaari ay huwag mo siyang babanggain, okay? Tandaan mo ang sinabi ko sa'yo dahil ngayon na lang ulit ako nagkaroon ng kaibigan. Sabi pa nito bago natapos ang ginagawa. Nginiti na Ginger ang babae ng tipid dahil nagpaalam na ito na tutungo sa loob ng mansyon upang tumulong sa paghahanda dahil uuwi na ang binata. Isang buwan daw ito sa ibang bansa at mamaya na ang dating nito kaya naging abala ang lahat. Pinagpatuloy ni Ginger ang pagbabawas ng damo sa garden at sa loob ng isang linggo na narito siya sa mansyon ng mga Von, isa lang ang napansin niya. Para silang nasa gitna ng kagubatan dahil puro puno ang nakikita niya sa paligid. Wala mang naglalakihang mga pader, ngunit sa mga malalaking puno pa lang na nakapaikot sa buong mansyon ay sapat na upang protektahan na ito sa malakas na bagyo. Hindi lang niya maunawaan kung gaano kalayo ang mansyon sa daan. Paano siya makakaalis dito kung sakali man? Nang makabalik na si Ginger sa sarili, nakita niya si Tatay Berto na may dalang malalaking manok at kambing galing marahil sa babuyan. Abat narito ka na pala, Ginger. Hindi ba sinabi naman ni Mayordoma Sally na sa loob ka ng bahay naka-assign? Anong ginagawa mo dito sa katirika ng araw? At saka, hindi naman kailangan bawasan ng mga damo dahil hindi naman lumalabong ang mga yan. Sita nito sa kanya. Napangiwi si Ginger dahil tama ang matanda. Ginawa niya lamang ito upang makita ang paligid at mapag-aralan ng maayos. Si Tatay Berto naman masyadong seryoso. Kanina pa ako nagdidilig ng halaman pero napansin ko kasi itong mga damo kaya naisipan kong bawasan. Palusot pa niya sa matanda. Naku, ganun ba? Mabuti pa ay pumitas ka na lamang ng mga bulaklak at ilatag mo sa mga babasaging paso dahil gusto iyon ni Sir Hunter. Sabi ng matanda na may malaking ngiti sa mga labi. Si Tatay alam na alam ang tungkol sa binata. Biro pa niya kahit napansin niya na kakaiba ang kinikilos ng matanda. Naroon kasi ang matinding lungkot sa mga mata nito. Kamukha kasi niya yung pumanaw kong anak. Kundi lamang siguro yun nawala, tiyak na isang magaling na abogado na siya. Hindi nakapagsalita si Ginger dahil hindi niya naman alam ang i-react. Basta ang alam niya ay kailangan niyang tapusin ang misyon niya upang makabalik na sa pamilya. Kailangan lamang niyang alamin kung buhay pa ang anak ng mga Domingo. Ito, ang dalagang si Chantal Domingo. 5 taon daw ito noong nawala at pinagbintangan ng pamilyang Domingo. Ngunit dahil walang sapat na ebidensya, ay hindi ito nabigyan ng kasagutan at hanggang ngayon ay hindi pa rin makita ang babae. Hanggang sa sumapit na ang takip silim, 2 itim na sasakyan na pumarada sa mismong harap ng mansyon. Unang lumabas ang babaeng parang manika sa ganda, isali pa ang blonde nitong buhok at ngiyebeng balat. Kasunod ng babae ay ang binatang pinakagwapong nasilayan ni Ginger. Simula sa magandang pagkakabuild ng katawan hanggang sa perpektong mukha na parabang paborito ng Diyos, ang mga mata nito na mas malalim pa sa gabi, kahit malayo si Ginger, ay nakataas sa mga ito sa kanya. Nagtama pa ang kanilang mga mata at unang ginawa ni Ginger ay ang umiwas ng tingin dahil hindi niya inaasahan na ang sergeant pala ng grupo nila ay ang binatang nasa harapan niya. Ang aloof na lalaking matagal na niyang lihim na minamahal ay ang sergeant na matagal na niyang hinahangaan. Hindi siya kilala ng binata dahil hindi naman siya madalas magkaroon ng misyon at hindi niya gusto na pinakikilala. Bakit hindi ko naisip na ang Hunter Von na dapat kong bantayan ay ang sergeant na hinahangaan ng lahat? Mapaglaro ba ang tadhana o sadyang assuming lang ako? Bulong niya sa kanyang sarili. Pagkalipas ng 3 oras, narito sa malaking dining room si Ginger
habang pinagsisilbihan ng pamilyang Von. Hindi nga siya nagkakamali dahil ang lalaking nasa harapan niya ay ang kilalang sergeant sa kabilang kampo. Ngunit totoong mailap ito at mainitin ang ulo. Hindi ito palaging sumusunod sa batas. Iyan ang sabi ng mga taong nakakasama niya. Ngunit ang hindi maintindihan ni Ginger ay kung bakit tila kanina pa nakatitig sa kanyang lalaki. Bahagya siyang kinabahan dahil baka nakilala siya kundi tapos ang misyon niya. Who is this woman? Tanong pa ng binata kaya mas lalong iniyuko ni Ginger ang ulo. Sir, si Ginger po. Siya ang bago nating katulong dito sa bahay. Isang linggo pa lang siya simula nang mapadpad dito sa lugar natin. Sikat na ang nagsalita. Really? She looks familiar. Dagdag pa nito, kaya mas lalong namuo ang pawis sa noo ni Ginger. Ano pang inaasahan niya? Kilalang buong angkan niya, ngunit advantage din niya ang hindi pagdalo sa mga family gathering upang hindi siya makilala ng mga tao. Talaga po, sir? Dati po siyang model? Nakita ko rin kasi ang larawan niya online at sikat siya. Sayang nga, at gusto lang niya manatili dito kahit pwede naman siya maging artista. Singit ulit ng kaibigan niyang si Kath. Really? I want her to be my personal maid from now on. Isang desisyon na nagpagimbal sa katawang lupa ni Ginger. Sir? Pero ako pa magiging personal maid mo, hindi ba? Nagtataka naman si Kath at naroon ang pait sa boses niya. Marahil disappointed dahil hindi na siya ang magiging personal maid ng lalaki. No, I want her to be my personal maid simula ngayon. Pwede kang maging personal maid ni Chantal. Sabi pa ng lalaki. Pero sir, nangako ho kayo na ako ang magiging personal. Shut up. Sinabi ko na Miss Kath, ayaw ko nang kinukulit ako. Putol ng lalaki sa kanya. Tumahimik si Kath, pero ang hindi niya inaasahan ay nang bumalik ito sa pwesto katabi ni Ginger habang nagpupuyos ang damdamin na nakatingin sa kanya. Kahit hindi naman magtanong si Ginger, ngayong gabi pa lang ay naputol na ang isang linggo nilang pagkakaibigan dahil lamang sa selos. Napabuntong hininga siya dahil hindi niya inaasahan na magbabago ng ganito kabilis ang samahan nila. Kuya? Tawag ng babaeng tinawag siyang kuya. Ang babaeng kasama niyang lumabas sa itim na kotse kanina. Yes, baby. Malambing na sabi ni Hunter sa babae. Gusto ko nang pumunta sa kwarto ko. Pwede na ba ako mauna sa'yo? Magalang pa nasabi nito. Tipid na ngumiti si Hunter at hinayaan ang babae na pumunta sa silid nito. Kaya nang muling ibinalik ni Ginger ang tingin sa binata, ay muli siyang pinanlambigan. Sundan mo ako at mag-uusap tayo sa opisina ko. Utos pa nito gamit ang napakalalim na boses sa wikang Tagalog na nagbigay ng matinding kilabot kay Ginger. Ngunit bago pa siya makasunod kay Hunter, pinigilan siya ni Kath. Ginger, magkaibigan tayo hindi ba? May pagsusumamo ang boses ng babae. Oo naman, may problema ba? Tanong pa niya sa babae, pero kaysa sagutin siya, ay mas lalong humigpit ang pagkakahawak sa braso niya. Pigil na pigil ang pag-alpas ng sakit dahil sa dala ng hawak ni Kath na para itong nag-ibang tao. Huwag mo siyang papansinin. At gusto ko sabihin mo kay Hunter na ako na lang maging personal maid niya dahil mas kilala ko siya kaysa sa'yo. Siya yung nagdesisyon, hindi ba? Medyo malamig na tanong pabalik ni Ginger na hindi nagustuhan ni Kath. Bumagsik ang itsura nito at mas lalong humigit ang pagkakahawak nito sa braso niya. At ramdam na niya ang pagbaon ng kuko nito sa braso niya. Huwag mo akong susubukan, Ginger, dahil pangit akong kaaway. Kaya sige na, sabihan mo si Hunter na ako na lang. Muli pa nitong ipinaskil ang peking ngiti. Tahimik na sumunod si Ginger sa binata hanggang sa makarating sila sa opisina ng lalaki. Unang bumungad sa mga mata ni Ginger ang interior design ng opisina ng lalaki na bagay sa personalidad nito na may pagkamisteryoso. Pinanood lang niya na umupo sa swivel chair ang lalaki bago humarap sa kanya
na tila hinuhusgahan ang buong pagkatao niya. Ang pinagtataka pa ni Ginger ay kung bakit ang taas ng hagdanan na inakyatan nila ng lalaki. Hindi niya ito napuntahan noong nililibot niya ang buong mansyon dahil iilan lamang ang pwede niyang lugar na pwedeng puntahan. Care to explain kung bakit ka napadpad sa teritoryo ko? Tanong ng lalaki. Hindi ko alam dahil pagising ko nandito na ako. Simpleng sagot ni Ginger. Hindi ako nakikipagbiroan sa iyo, babae. Ang gusto kong malaman ay paano ka napadpad sa lugar na to. Hindi mo naman siguro nilakad ang patungo dito na nakapaalang. Kasi alam mo ba kung nasan ka ngayon? Anong ibig mo sabihin? Hindi kasi kita maintindihan. Pagtatanong pabalik ni Ginger sa lalaki. Baka gusto mong tumungo sa terasa ko at tingnan mo kung ano ang sinasabi ko. Utos ng lalaki kahit nalabag sa loob ni Ginger ay unti-unting gumalaw ang mga paa niya dahil na rin sa kuryosidad. Napasingha pa siya ng tuluyan nang makapunta sa teresa ng bahay. Nakikita niya ang paanan ng bundok, lalo na ang magandang asul na dagat. Ngayon sabihin mo sa akin kung paano ka napadpad sa teritoryo ko. Kung tago ito dito sa itaas ng bundok at hindi basta-basta makakapasok ng kahit sino. Bulong ni Hunter sa kanang tenga niya. Hindi na pala namalaya ni Ginger na nakalapit na ito sa kanya at ikinulong siya nito sa pamamagitan ng dalawang kamay. Damang-dama ni Ginger ang katigasan ng katawan nito, lalo na ang mainit-init na hininga na tumatama sa gilid ng kanyang leeg. Hindi niya alam ang isasagot dahil hindi niya alam kung paano siya nakapunta rito. Hindi ko alam. Hindi ko nga talaga alam kung paano ako nakarating dito. Galing ako sa Isla Madilim dahil magbabakasyon sana kami. Pero basta na lang kami nilamon ng lupa at pagkagising ko narito na ako. Paliwanag ni Ginger sa lalaki. Hindi ba sinabi sa inyo na delikado ang Isla Madilim? Sinabi pero dahil gusto namin malaman ang nangyayari sa isla, nagpatuloy kami. Hindi ko alam kung paano nangyari yon. Pero alam ko may kinalaman sa may-ari ng isla. Desididong sabi ni Ginger. Lumayo na ang lalaki sa kanya at muling naglakad papunta sa swivel chair. Kinuha rin niya ang cellphone at may i-denial doon. Nakatingin lamang ang lalaki habang naghihintay ng kausap sa kabilang linya. Pakiramdam tuloy ni Ginger ay sinusuri ang laman ng utak niya pati na ang kaluluwa niya. I want to talk to Donnie Cruz. Gusto ko makausap ang gagong yan. Maanghang nitong sabi. Isang himala at tumawag ang isang Hunter Von ano? Ano? Nawawalan ka na naman ba ng babaeng kinababaliwan mo? Pagtatanong ng lalaki sa kabilang linya. Shut up. Gusto ko malaman kung ikaw nagpadala sa babaeng nagngangalang. What is your name, woman? Pagkuha pa nito sa atensyon ni Ginger. Ginger Samonte. Pagsisinungaling niya sa lalaki dahil hindi niya maaaring sabihin na isa siyang Hamilton dahil mapupurnada ang misyon niya. Ginger Samonte. Pwede mo na siyang kunin dito dahil hindi ko kailangan ng pabigat. Sabi pa nito na nagpainit sa ulo ng dalaga. Wait, I know her. Hindi ba naghahanap ka ng mga babaeng magpapanggap na girlfriend mo para pagsilosin ng so-called stepsister mo? Ayan na, ako na ang gumawa. Hindi ka nalugi dyan dahil kakaibang babaeng yan. Hindi yan ang damsel in distress na nakasanayan mo. Sabi ng lalaki na si Donnie sa kabilang linya. Hindi ko kailangan gawin yun kay Chantal. Bakit ko gagawin ang bagay na yun? I can make her fall in love with me. Sabi ni Hunter. Titig na titig si Ginger sa naging reaksyon ni Hunter at isa lang ang sigurado siya. Mahal nito ang kinakapatid na si Chantal. Ito marahil ang babaeng hinahanap niya. Ngunit, bakit pakiramdam ni Ginger ay may nakadagan na malaking bato sa dibdib niya? Naninikip kasi ito at hindi niya gusto ang nararamdaman. Ikaw na ang bahala kay Ginger pare. Ingatan mo ang babaeng yan. Dahil hindi yan isang ordinaryong babae. O siya, papatayin ko na. Dahil may hahabulin pa akong daga. Dahil tumatakas na naman siya ng pang-10 beses na. Sabi ng lalaki sabay patay ng tawag.
Napapahilamos si Hunter ng muka gamit ang dalawang kamay dahil sa stress na dala ng kaibigan niya. Saka lang bumalik ang tingin ni Hunter sa babae dahil pakiramdam niya ay nakita na niya ito. Hindi lamang niya maalala dahil hindi naman siya magaling sa pagsasaulo, kundi naman tungkol kay Chantal. Sir, pwede bang sikat na lang gawin mong personal maid? Marami kasi akong gawain sa mansyon at hindi ko alam kung magagawa pa kitang pagsilbihan. Hindi rin ako maalam sa pagiging maid dahil hindi naman ako minsan humawak ng plato. Aniya, ngunit mahina iyon sa bandang huli dahil hindi niya pwedeng sabihin sa lalaking yon. No. Anong no, sir? Hindi ko talaga kabisado ang gusto at ayaw mo. Kaya hindi ako magiging magaling na candidate para maging personal maid mo. Pamimilit pa rin ni Ginger, ngunit sadyang matigas ang lalaki dahil kitang-kita ang iritasyon sa mukha nito. I said no. Ikaw ang gusto ko maging personal maid at wala ka na magagawa doon. Nagkakaintindihan ba tayo? Simula bukas, ako na ang pagsisilbihan mo. Kailangan mong sumama sa akin 24/7. Marami akong trabaho na kailangan ng assistant. Sabi nito. Pero sir, hindi ba dapat si Kath ang magandang candidate para sa ganitong posisyon? No more buts. Simula bukas, pagising ko, dapat nasa labas ka na ng silid ko. Dahil kailangan ko ng tulong mo. Pero sir, leave, Miss Amonte. Kailangan ko na magpahinga dahil hating gabi na. Go to your room at wag mong kalilimutan ang sinabi ko. Wala nang nagawa si Ginger kundi sundin ng lalaki at lumabas ng opisina nito. Dumiretso siya sa loob ng silid na isang linggo niya nang tinutulugan. Mabuti na lamang at wala si Kat dahil hindi niya alam kung anong sasabihin niya sa dalaga. Kinabukasan, maagang bumangon si Ginger tulad ng inutos sa kanya. Antok na antok pa siya dahil kinausap niya si Maxillian upang sabihin na ang magiging plano niya, ngunit hindi pa rin sila magkasundo. Pinakita din sa kanya ang larawan ng batang hinahanap, ngunit wala namang ibang bata sa mansyon. Sir, good morning. Bati niya kay Hunter, pagbaba pa lang nito sa living area. Suot ang uniformeng pang militar na kulay itim, nasa dibdib pa nito ang ranggo nito sa militar, ngunit wala pa rin pinagbago ang itsura nito. Gwapo at kahit sino ay mapapatingin. Kunin mo kay Kath ang almusal ko at sumunod ka sa sasakyan. Utos pa nito, kaya tumuloy siya sa kusina at naabutan si Kath na madilim ang muka. Itinuloy mo pa rin pala at hindi mo siya kinausap na wala kang alam sa ganitong trabaho. Sinabi ko sa kanya na ikaw magandang candidate sa pagiging personal maid, pero hindi na talaga magbabago ang isip niya. Ano pa nga bang aasahan ko? Ganyan naman talaga ang lalaking yan. O siya, heto ang almusal niya. Pinagbalot na din kita na sayo. Pasensya ka na pala kung ganun ang ginagawa ko sayo. Hindi ko lang talaga matanggap na matapos ko siyang pagsilbihan ay. O siya, umalis ka na. Ba't nga ba kita pinagsisilosan? Talo na pala tayo kay Chantal. Dagdag pa nito na mas lalong bumuo sa isipan ni Ginger. Nagpaalam na si Ginger at dumiretso sa itim na sasakyan. Naabutan pa niya ang lalaki sa passenger seat at prenteng nakaupo habang may tinitingnan sa hawak nitong iPad. What are you doing? Pumasok ka na sa loob dahil nasasayang ang oras ko na dapat ay nagpupunta na ako sa headquarters ko. Asik ng binata kaya pumasok na si Ginger sa loob. Dahil tinted ang bintana ng sasakyan, hindi alam ni Ginger kung paano sila nakababa sa bundok dahil maganda pa rin naman ang takbo nito. Kahit anong silip niya, ay hindi niya maaninag at napansin niyo ni Hunter. May pinindot ang lalaki kaya nagbukas ng bintana at halos malaglag ang panga ni Ginger nang makita na dumadaan sila sa parang maliit na tunnel. What the hell? Bulong niya lalo nang makalabas sila sa tunnel at nagsara ang gate na pinaglabasan nila. Paano? Takang tanong pa niya sa sarili hanggang sa makaupo siyang muli ng maayos. What? Ngayon ka lang ba nakakita ng tunnel pababa ng bundok? Kasi kung ang iniisip mo ay literal na pababa ang ginagawa ng sasakyan, baka pinapasok na ako ni Satanas sa impyerno.
Biro pa ni Hunter na hindi kinatuwa ni Ginger. Dahil tunog totoo iyon sa seryosong mukha ni Hunter. Dumiretso tayo sa butik ni Asher dahil kailangan nito ang bagong uniforme. Dahil hindi pwede ang suot niyang damit. Aniya sa driver na kinatango nito. Totoo nga ang sinabi ng lalaki dahil dinala siya nito sa maliit na butik at sinukatan siya para sa magiging uniforme niya. Isang simpleng militar din ang uniforme na pinaresa ng hapit na shirt at bota. Sa tagiliran niya ay ang 2 baril na si Hunter mismo ang nagkabit. Hindi ka marunong humawak ng baril, right? Kaya wag na wag kang gagawa na ikasasakit ng ulo ko at manatili ka lang sa tabi ko. Sabi pa nito na sadyang nagpataas ng kilay ni Ginger dahil numero 1 siya sa klase sa galing humawak ng baril. Wag mo akong taasan ng kilay at sumunod ka sa sinabi ko. Marunong ako humawak ng baril, sir. Hawak lang pala dahil walang problema dun. Piloso pong sabi niya. Napahilamos na lang na mukha si Hunter bago ito lumabas ng sasakyan at nagdiretso lakad sa headquarters. Sumunod din si Ginger sa lalaki at isa lamang ang nasa isip niya ng mga oras na yon. Walang pinagkaiba ang headquarters ng lalaki kay Maxillian. Mahilig lamang ang binata sa kulay itim, kaya ang lahat ng gamit ito ay naglalaro lamang sa itim at puting kulay. Sergeant Von, mabuti naman at nagawa mo pang pumasok sa kabila ng daming problema na dapat tapusin. Hindi mo ba alam na nangunguna na naman ang mga Hamilton sa atin? Sa lubong ng babaeng may mataas na ranggo din. Hindi naman kagandahan, ngunit naroon ng taas ng confidence sa sarili habang nakataas ang ulo. Ayaw niya sa babae dahil sa talas nitong magsalita. Why? Inagawan ka na naman ba na isang Maxillian Hamilton? O pumalpa ka lang dahil puro kadada? Maanghang na sabi ni Hunter na nagpangisi kay Ginger. Ako ba o ikaw? Ikaw ang sergeant dito sa atin. Dapat ay general ka na sa susunod. Ngunit anong ginagawa mo? Binabantayan mo pa din ang kinakapatid mo? Wake up, Hunter, dahil hindi maaari ang gusto mo. Shut up! Wala kang alam sa nangyayari, Belinda. Bawas-bawasan mo rin ang pakikialam sa buhay ko dahil wala kang mapapala. May pagbabanta ang boses ni Hunter kaya tumahimik ang babaeng tinawag sa pangalang Belinda. Nilagpasan nila ang babae ngunit ayaw talaga nito magpaawat. Kung ako sa'yo, hindi ko mapapayagan na ang mga Hamilton na maghari sa batas. Sila na halos ang kilala simula pa ng mga naunang Hamilton brothers. Pati ba naman sa mga kaapu-apuhan nila ay sila ang magmamana? Gustong lumaban ni Ginger at sabihin na dahil magaling talaga ang pamilya at lahi nila, kaya naging ganon ang henerasyon nila. Namulat kasi sila na ginagawa ng pamilya nila, kaya pinag-aralan din nila ito ng mabuti. Sinanay din sila sa murang edad upang may dadalhin sila paglaki. Ngunit ang totoo niya ay talagang nasa lahi na nila ito, kaya hindi ito basta-basta mawawala. Dahil magagaling sila at sila ang gumawa ng history. Naging tahimik ang bansa simula nang sila magpatakbo. Kung kagaya mo lang magpapatakbo, tiyak na sira na ang buong bansa natin. Sabi ni Hunter bago iniwan ng babae. Ngunit bago yon, tinitigan muna ni Ginger ang babaeng lieutenant at saka ngumiti na nakakaloko. Wala kang magagawa kung magaling ang pamilya ko. Tanggapin mo na lang at huwag kang magreklamo. Aniya, bago inirapan ang babae at sumunod kay Hunter. Pagkabasa pa lang ni Hunter sa report na galing sa general, ay nagtungo na sila kasama ang grupo sa sunod na misyon. Kasama din niya ang dalagang si Ginger na hindi mababakas ng takot sa muka kahit na sunod-sunod na putukan ng baril ang nangyayari sa labas ng sinasakyan nila. Pasukin niyo ang building nang hindi namamalaya ng mga armadong yun. Habang kami ni Samonte ay dadaan sa pinakalikod ng building tapos kayo ay dyan lang sa harap upang hindi mag-isip ang mga yan. Utos niya sa miyembro ng kanyang grupo. Sir, paano kung makahalata siya? Hindi sila makakahalata dahil magpapalit tayo ng suot na damit. Sabi ni Hunter sa tauhan niya. Napangisi si Ginger dahil sa talino ng lalaki. Dahil sa strategy na yon ay hindi mag-iisip ang mga kalaban nila. Sundin niyo ang sinabi ko at huwag kayo magpapaputok ng walang utos ko.
Yes, sir. Sagot naman ng 4. Pumuslit na sila sa likuran ng mataas na building at hindi sila maaaring gumamit ng elevator dahil patay din ang ilaw ng building. Kahit ayaw ni Ginger, ay kinailangan niyang akyatin ang napakataas na palapag gamit ang hagdan. Natatandaan mo pa ba ang sinabi ko sa monte? Huwag aalis sa tabi mo? Mabuti, at dyan ka lang dahil ayaw ko magkaroon ng obligasyon at pabigat sa trabaho ko. Maanghang pa din itong sabi, kaya nakaramdam ng kaunting inis si Ginger. Sumunod na lang siya at sa pag-akyat nila sa hagdan, 2 armadong sibilyan ang sumugod sa kanila. Si Hunter ang nakipaglaban at walang ginawa si Ginger kundi pag-aralan ng bawat galaw ni Hunter. At isa lang ang masasabi niya, dahil napakabilis nito at talaga namang walang ingay masyado. Ngunit may isa siyang napansing hindi maigalaw ni Hunter. Ang kabilang hita nito, masyadong stiff kung titingnan. Pero naging sunod-sunod ang mga lalaking sumugod sa kanila at hindi na yun nakaya ng binata, kaya si Ginger na ang gumawa. Nanlalaki pa ang mata ni Hunter kung paano tinalo ni Ginger ang railing ng hagdan at sinipa sa ulo ang lalaki. Sinuntok niya ng napakalakas sa sikmura ang isa at siniko naman sa panga ang isa pa. 1 minuto lamang at nagawa nitong matalo ang 10 lalaki na humarap sa kanila. Sa susunod, aralin mo igalaw ang isa mong binti dahil kung hindi, mabilis nila makikita ang kahinaan mo at matatalo ka sa laban. Worse, pwede ka pang mamatay. Seryosong sambit ni Ginger at kinasang baril na kinuha sa lalaking pinatumba. What? Hindi ka ba sanay na makakita ng babaeng marunong mag-taekwondo at kung fu? Biro pa nito, pero hindi magawang paniwalaan ni Hunter dahil masyadong smooth at malinis ang bawat galaw ng babae. Sa paghawak at pagkasa ng baril, ay alam ni Hunter na may maayos itong training. Hindi napigilan ni Hunter na lumabas sa bibig ang katagang, "Sino ka ba talaga?" Para bang nag-flashback din sa isipan ng dalaga na nakasama niya sa isang misyon, ngunit may tabo ng muka kaya hindi niya ito nakilala. Hindi rin naman niya nalaman kung sino dahil hindi naman nagpakilala ang nasabing dalaga. Ito ang babaeng una nagpatibok ng puso niya bago niya nakilala si Chantal. Ginger. Clueless namang sagot ng babae. Natawa na lamang ng pilit si Hunter dahil sa napagtanto na hindi siya napapansin ng anak ni Canex Hamilton dahil ang babaeng yun ay pinapangarap ng bawat mataas na ranggo at isa na siya doon. Yeah, you're not her. Bulong pa nito na hindi umabot sa pandinig ni Ginger. Tumayo na ang binata at nagumpisa ng naglakad paakyat ng hagdan. Teka, pigil ni Ginger sa binata nang susubukan nitong buksan ang pintuan. May napansin si Ginger na kakaibang wire sa palibot ng pintuan, papasok sa loob, na para bang signal na nagbibigay ng sign kung sino man ang nasa loob. What? Wala na tayong oras. Kailangan na nating tapusin ito dahil masyado nang matagal. No, hindi ka pwedeng pumasok sa loob. Nakikita mo ba yung wire na yan? Parang signal yan sa loob na may papasok. Sabi ni Ginger na sinundan ng tingin ni Hunter at napansin ang tinutukoy ng dalaga. So ano gusto mong gawin natin? Iyan lang nag-iisang daan para makapasok tayo sa loob. Na, para siyang time bomb na pag pinihit ang siradura ng pinto ay biglang sasabog. Ganito na lang, umatras ka at ako magbubukas, pwede ba? Ano? Nababaliw ka na ba? Anong alam mo sa ganito, Miss Amonte? Hindi porket marunong ka makipaglaban ay pwede mo nang gawin ang gusto mo. Wala kang lisensya, tandaan mo yan. Masungit na sabi ni Hunter sa babae. Isampal ko kaya sa iyo lisensya ko at mga awards para malaman mo. Sabi naman ni Ginger sa isipan. Pero hindi nakinig si Hunter at tinuloy pa rin ang sinabi nito at basta na lamang niya binuksan ang pintuan. At sumabog ang pintuan ng walang kahirap-hirap. Bumulusok pa sila pababa ng hagdan. Mabuti na lamang at nagawa pang mahila ni Ginger ang lalaki kaya hindi ito napuruhan. Tigas kasi ng ulo mo. Sinabi ko nang may time bomb sa likod ng pinto, di ka nakinig. Inis niyang sabi habang tinatali sila ng mga armadong lalaki. Wala namang malay si Hunter dahil tinamaan ito sa ulo nang malaglag ito sa hagdan. Hanggang takluban sila ng itim na plastik sa ulo, kaya wala nang nagawa si Ginger kundi hayaan ng mga ito
na dalhin sila sa loob ng silid kasama ang mga hostage. Saka na mag-iisip ng paraan si Ginger para matalo ito kapag gising na ang binata. Ang vulnerable mo kasing buwisit ka. Pahabol pang sabi niya bago tumahimik. Dala na rin ng malamig na tubig na ibinuhos kay Hunter ay unti-unting nagising ang diwa niya. May busal ang bibig at nakatali ang dalawang kamay gamit ang duct tape. Panay iyakan pa ang mga hostage na naroon at iilan sa kanila ay may mga tama ng baril at mga sugat na galing sa pamimisikal. Mabilis din niyang hinanap si Ginger at nakita niya itong nakahandusay sa malamig na lapag habang duguan ang sintido. Ayan ang napapala ng mga babaeng katulad mo nagmamagaling. Ako ang batas dito hanggat hindi binibigay sa akin ang gusto ko. Hindi kayo pwedeng makalabas ng buhay. Pagbabanta ng lalaking may hawak kay Ginger. Boss, gising na pala yung pulis. Tumingin sa kanya ang lalaki at ngumisi ng nakakaloko. Pinilit ni Hunter na kalasan ng tali, ngunit hindi niya magawa. Hindi niya maatim na makita si Ginger na duguan habang walang malay na nakahandusay sa lapag. Alisin niyo ng busal sa bibig ng lalaking niya na magkaalaman na. Utos pa nito, kaya mabilis na sinunod ng tauhan niya. Papatayin ko kayo kapag ako nakawala dito. Nagngingit-ngit na hiyaw ni Hunter, pero tinawanan lamang siya ng lalaki. Sa tingin mo ba'y makakalabas ka pa ng buhay dito? Hindi, hanggat hindi nila binibigay ang hinihingi ko. Sa tingin mo talaga ibibigay nila ang gusto mo? Ilang beses na akong nakahuli ng katulad mo na hindi rin naman nagtatagal. Maanghang na sabi ni Hunter, kaya nakatikim siya ng malakas na suntok sa sikmura. Ang yabang mo porket isa kang pulis? Sa tingin mo ba kung magaling ka? Diba dapat wala ka ngayon sa harapan ko bilang isang hostage? Nagsama ka pa na napakagandang babae na pwede kong maging kalaro habang naghihintay ako. Naalerto si Hunter sa sinabi ng lalaki at nakaramdam ng matinding takot at galit sa isiping hahawakan ng pangit na lalaki si Ginger. Biglang nag-init ang ulo niya at gusto niyang patayin ng lalaki gamit ang dalawang kamay. Subukan mo lang hawakan ni dulo ng daliri ng babae. Sisiguraduhin ko na ako mismo magdadala sa iyo kay Satanas. Nagbabantang sabi ni Hunter, ngunit mas lalo lamang lumawak ang ngiti ng lalaki. Ayan ang gusto ko, lumalaban. Kung ganon ay nobyo mo pala si Kinis. Tanungin na lang natin ang nobyo mo matapos kong iparana sa kanyang langit kapag tapos na. Tapos tanungin natin kung sino mas magaling sa ating dalawa. Subukan mo lang, dahil papatayin kita kapag hinawakan mo kahit tulo ng daliri niya. Papatayin kita. Nagtatagis ang bagang ni Hunter at gusto na niyang sugurin ng lalaki. Ngunit mas lalo itong naging pangahas nang maglakad ito patungo sa nakahigang si Ginger. Ano kayang lasa ng babae mo? Nagawa mo na ba siyang dalhin sa langit? Well, sad, dahil mukhang ako ang una. Saan? O baka ako ang maghatid sa'yo kay San Pedro? Nakangising demonyo ni Ginger bago niya pinukpok sa ulo ang lalaki at namilipit ito sa sakit. Sinamantala ni Ginger ang pagkakataon, kaya inagaw nito ang baril na hawak at pinaputokan ng dalawang lalaki na nakatangan kay Hunter. Mabilis na tumayo si Ginger at gamit ang maliit na patalim na nakatago sa ilalim ng suot na sapatos, nagawa niyang mapakawalan si Hunter. Tulala pa rin ang binata sa nangyayari dahil hindi pa rin ito maproseso ang ginawa ng dalaga. Ayos ka lang? Wala namang masakit sa'yo, no? Huwag kang mag-alala, kanino ko pa kinausap ang mga kasamahan mo at paakyat na sila ngayon. Pinahirapan ako ng baboy na yun sa totoo lang. Gusto ko na nga litsunin kung di ko lang iniisip ang mga bata dito. Ang masakit pa, nagawa niya ako sapakin leching yan. Nanggigigil na sabi ni Ginger. Hindi maipaliwanag ni Hunter ang pumasok sa isip nang biglang yakapin niya si Ginger ng sobrang higpit na para bang natakot siya sa maaaring mangyari sa dalaga. Hey! Hindi mo naman ako masyadong na-miss, no? Biro pa ng dalaga sa kanya, kaya nakaramdam siya ng konting kahihiyan. Hanggang sa makapasok na ang mga tauhan niya at sila na ang bahala sa pang-hostage na nangyari. Ginamot naman ang galos ni Ginger, ngunit hindi pa rin mawala ang tingin niya sa babae. Hanggang sa hindi niya namalayan ang dalawang kamay na yumakap sa bewang niya. Hunter!
Akala ko kung anong nangyari sa'yo. Sabi ng babae. Okay lang ako, Chantal. Anya naman at inalis ang yakap ng babae. Kahit hindi niya maintindihan kung bakit niya ginawa yon. Wala namang masakit sa'yo, no? Okay ka lang naman? Hindi ka naman nasugatan? Sabi ko naman sa'yo na itigil mo na to, di ba? Sabi ni Chantal na hindi talaga nagustuhan ni Hunter. Alam mong may sinumpaan ako sa batas, Chantal. Hindi ako maaaring umalis basta-basta lamang dahil sa ganito. Umuwi ka na dahil hindi ka ligtas sa ganitong lugar. At baka makita ka pa ng pamilya mo. Utos niya sa babae. Isang lihim na kay tagal tinago na ang babaeng nasa harapan niya ay ang babaeng iniibig niya. Ngunit nagkaroon ng palaisipan simula na makilala niya si Hunter. Napunta kay Chantal ang atensyon niya na dati ay sa anak ni Canix Hamilton. Inalagaan niya si Chantal dahil iyon ang habilin ng pamilya niya. Dahil si Chantal, ang batang babaeng itinakas ng mga Von dahil sa pang-aalipusta dito. Bata pa lang ito ay nakaranas na ng matinding trauma. Ito ang sikreto na hindi dapat malaman ni Numan. Ngunit huling balita ni Hunter ay pinaghahanap ito ng pamilya dahil sa babae ipapamana ang lahat ng kayamanan ng yumaang lolo. Pero hindi naman nila ako makikilala dahil hindi na ako mahinang babaeng yon. Umuwi na tayo at gagamutin ko ang mga sugat mo. At isa pa, may gusto lang din akong sabihin sa'yo. Sabi ni Chantal. Blanco ang tingin na ipinukol ni Ginger kay Hunter. Kaya kahit labag sa loob ng binata, ay sumunod siya sa gusto ni Chantal. Hindi niya alam kung namamalikmata lang siya pero dumaan ang sakit sa mga mata nito o dala lamang ng pagod at sakit ng katawan. Nakarating na sila ng mansyon at dumiretso sa opisina pero ang utak ni Hunter ay nakay Ginger. Iniisip kung ligtas ba ang babae. Makakauwi ba ito sa mansyon niya ng ligtas o kung uuwi ba ito dito? Hindi ba inalok mo ako ng kasal? Hindi ba palagi mong pinaparamdam sa akin na mahal mo ko at may nararamdaman ka para sa akin, Hunter? Mahal din kita. Matagal na. Gusto ko lang makita na seryoso ka at hindi ko pa rin maibigay ang sagot ko. Ito ang matagal na hinihintay ni Hunter. Ngunit bakit nagdadalawang isip siya ngayon? Bakit kaysa masaya siya ay naging alangan siya? Nakatitig lamang siya sa mga mata ni Chantal na puno ng pagsusumamo na sabihin na mahal niya ito pero walang lumalabas sa bibig niya. Hunter, mahal mo pa rin ba ako? Pag-uulit pa nito pero wala siyang maisagot. Hindi ko alam. Sagot niya sa wakas. Simula nang dumating si Ginger sa buhay niya, kinwestiyon niya na ang desisyon niya sa buhay kahit sa maiksing panahon lang yon. Bakit? May iba na ba? What? Ang tanong ko kung may iba na ba? Hindi naman si Cass, di ba? Dahil hindi ko nakita na nangislap ang mga mata mo. Pero kay Ginger, anong ibig mo sabihin? Kay Ginger, ibang tingin mo. Nangingislap ang mga mata mo kapag nakatingin ka sa kanya. At hindi mo namamalayan na nakangiti ka na. Ang masakit pa dito, kailan mo lang nakilala yung babaeng yun? Pero ano nga bang magagawa ko? Hindi ko naman mapipilit ang lahat. Kung ako sa'yo, alamin mo ang tunay mong nararamdaman dahil baka maunahan ka pa niya. Biro pa ni Chantal, kahit kita naman ang lungkot sa mga mata nito. Mukhang late na talaga ako. Dagdag pa nito. Hindi alintana ng dalawa na may isang babaeng kanina pa nakikinig sa usapan nila. Nagtatagis ang bagang sa galit dahil sa narinig na usapan ng dalawa at ang inggit nito ay mas lalo pang lumala. Dahil sa tagal niyang pinagsilbihan ng binata, ay mahuhulog lamang ito sa isang babaeng wala pang isang linggo nitong nakasama. Masama ang loob ni Ginger na makauwi siya sa mansyon ng mga magulang. Sinalubong pa siya ng mami niya at daddy, ngunit wala talaga siya sa mood. Dahil mas piniling sumama ni Hunter sa babaeng, ano nga ba dapat ang ina-expect niya? Na hindi naman sila magkakilala. Anak, may sasabihin sa'yo ang pinsan mo si Maxilian. Nasa garden siya kasama ang anak niya. Mabuti naman at umuwi ka na din. Ilang araw ka naming hinihintay, alam mo ba yon? O siya, hindi mo na kami magtatanong kung anong ginawa mo. Basta,
Huwag kang magpapabuntis sa hindi namin kilala. Sabi pa ng mami niya na walang preno ang bibig. Mami naman. Oo na. Umira pa ang mami niya bago ito tumabis sa kanyang ama na nagbabasa ng report sa laptop. Nagtungo si Ginger sa garden at naroon nga ang pinsan niyang si Maxillian. May sapat na kaming ebidensya na si Chantal ang kasama ni Hunter Von. O sa madaling salita, ang kinakapatid nito, ang batang nawawala na anak ng mga Domingo. Gusto kong pasukin mo ang mansyon niya at sabihin sa babae na dinukot siya ng mga Von. Teka, parang hindi naman ganyan na nakikita ko kasi maayos ang buhay ni Chantal sa poder ni Hunter. Anong ibig mo sabihin? Hindi ba sabi mo bata pa lang siya ng dukutin na ibang tao? At bakit hindi siya umuwi sa kanila ngayon na malaya na siya? Teka, patingin nga ako ng report nila. Ani Ginger at kinuha ang laptop ni Maxillian. Sinuri niya ang report ng mag-asawa at tama ang hinala niya na merong kakaiba. Uuwi naman siguro ang dalaga sa tunay na magulang kung walang mali sa nangyayari o sa mismong pamilya nito. May mali sa report nila, Maxillian. Hindi mo ba napansin? Ito, ang daming mali. Bakit hindi mo nakita? Inis niyang sabi sa lalaki. What the hell? Hindi makapaniwala si Max na nabasa. Kung ganon, iniligtas lamang ng mga Von ang bata sa abusadong mga magulang? Damn it. Hindi makapaniwala si Maxillian sa iniisip na maaaring mangyari. Kailangan ko makausap si Hunter. Aniya, at wala nang nakapigil sa kanya nang tumakbo siya palabas ng mansyon at sumakay sa motorbike ng daddy niya. Hindi niya inisip na gagawin niya ay maaaring lumabas ng totoo maski ang totoong pagkatao niya. Ilang oras din ang ginugol niya bago siya nakarating pero sarado na ang tunnel at hindi siya pwedeng dumaan doon. Wala siyang nagawa kundi akyatin ang bundok gamit ang paa at kamay. Pawis na pawis pa siya na makarating sa mismong mansyon at hindi siya pwedeng mahuli. Mabuti na lamang at walang CCTV sa lugar na ito. Tahimik na ang buong paligid at tila tulog na ang lahat. Gusto man niyang pumunta kay Kath ngunit may parte sa isip niya na nagsasabing wag na. Sa paglalakad niya, hindi na malaya ni Ginger na tumigil siya sa harap ng pintuan ng opisina nito. Pero ang mas hindi niya inaasahan ay nang kabigin siya ng hindi kilalang lalaki at isinandal sa pader. Bakit ngayon ka lang? Bulong ni Hunter sa mismong tenga ni Ginger. Nakaramdam naman ng kakaiba si Ginger dahil sa kinikilos ng lalaki. Amoy din ang bibig nito ay amoy alak. Nakainom ka ba, sir? Bakit ka ba basta-basta na lang nanghihila, ha? Hindi mo ba alam na pwede ako maatake sa ginagawa mo? Pagalit na sabi ni Ginger, pero tumawa lamang si Hunter. Bago binaba ang muka sa leeg ni Ginger. Hindi ko talaga alam kung ano nagustuhan ko sa'yo. Wala pa man isang linggo simula na magkakilala tayo. Pero ang lakas ng impact mo sa akin. Nababaliw na talaga ako. Hindi ka nababaliw. Dahil nasisiraan ka na ng ulo. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Daig mo pa ang yelo sa lamig. At ilap tas bigla kang nagkakaganyan. Tell me, sino ka ba talaga? Bakit pakiramdam ko, iisa lang kayo ng babaeng yon? Putol ni Hunter sa babae. No, hindi na mahalaga kung siya ikaw. Suway pa nito sa sarili. Sabihin mo sa akin kung may ibang lalaki na ba? Tanong pa nito na nagpapula sa mukha ni Ginger. Ano? May iba na ba? May nobyo ka na ba? Meron ka ba nagugustuhan? Hiwalayan mo yan dahil hindi ako makakapayag. May saltik ka ba? Nawala lang ako sandali tas naging ganito ka na. Epekto ba ito ng insidente kanina? Narito ka para kay Chantal, hindi ba? Para ibalik sa pamilya niya? No, hindi ko siya ibabalik sa pamilya niya dahil demonyo ang mga yon. Sinagot na nga ng binata ang ipinunta ni Ginger sa mansyon. Nawala ang kaninang agam-agam niya dahil alam niyang hindi ganoong klase si Hunter na tao. Dahil kahit sa maiksing panahon ay nakilala niyang mabait ito. Alam mo na rin naman pala na pumunta ako rito para kumpirmahin. Aalis na din naman ako. Aminin mo sa akin ang totoo, pwede ba? Muling pagtatanong ni Hunter sa babae. Pero sa pagkakataong ito ay nasa loob na sila ng opisina. Nakasandal sa malamig na pintuan si Ginger
habang nakakulong sa mga braso ni Hunter. Ano? Sino ka ba talaga? Bakit mong gustong alamin? Akala ko ba hindi na mahalaga? Fuck. Nahihirapang sabi ni Hunter dahil hindi niya alam kung anong susundin niya, kung ang puso o ang utak. Pakawalan mo na ako dahil aalis na ako. Ang kailangan ko ay ebidensya tungkol sa pamilya ni Chantal para maipakulong namin sila. Yeah, of course. Pero gusto ko munang gawin to sa'yo. Sabi ni Hunter na hindi inaasahan ni Ginger na gagawin yun ng binata. Sinakop lamang niya ang labi ni Ginger na bahagyang nakaawang. Dala na rin ng banayad na paggalaw ng labi ni Hunter, natukso si Ginger hanggang sa sinuklian niya na rin ito ng halik. Naging mapusok na rin sila at kung saan-saan na nakarating ang mga kamay ni Hunter. Tumigil lamang sila nang makarinig ng sunod-sunod na pagsabog. Fuck! Asik ni Hunter habang nakangiti naman si Ginger dahil nakita niya ang pagkabiti nito. Uunahin mo ba yan eh? Malapit na tayong pasabugin ng mga kaaway mo. Sinabi ko na nga ba? Be ready dahil makikipaglaro tayo. Sabi ni Hunter bago sila naghawak kamay patungo sa silid na puno ng armas. Hindi inaasahan ni na Ginger at Hunter na napapalibutan ng buong mansyon niya ng mga kalaban. Hindi na mabilang ni Ginger kung ilang lalaki ang sumugod sa kanya. Akala ko ba walang nakakaalam ng mansyon mo? Paano nila natuntun kung saan ka nakatira? Tanong ni Ginger bago pinaputokan ng isang lalaki na humarang sa daan nila. Iyon ang hindi ko alam kung paano nangyari yon. Wait, si Chantal. Chantal, are you okay? Nag-aalalang tanong ni Hunter sa babae dahil paulit-ulit na nagsuka ang dalaga. Hindi ko kayang nakikita kong katawan sa lapag. Sorry, hindi ko kinakaya. Sabi nito. Wala ka na bang ibang kasama sa bahay? Paano mga tauhan mo? Si Kath, nasan si Kath? Tanong niya sa lalaki dahil kanina pa niya hinahanap ang babae ngunit hindi niya ito makita. Kanina pa niya hinalughog ang buong mansyon pero walang Kath na nakita. Hindi ko alam kung nasan siya pero nakatakas sa siguro siya. Sabi ni Hunter at kinarga si Chantal dahil nagpapabigat lamang ito. Ako nang bahala sa suporta sa'yo. Diretso lang kayo hanggang sa makalabas kayo dito. Sabi ni Ginger na bakas ang matinding pagod sa kanyang muka. Kahit sa anong parte ng mansyon ay may mga kalaban, kaya mahirap sa kanila makalabas agad. Idagdag pa na paubos na ang bala na hawak nila. San ba ang dinadaanan dito? Bakit hindi ko matandaan kung saan ko pinagawa yon? Problemadong sabi ni Hunter. Mansyon mo to, tas nakalimutan mo? Ayos ka lang ba? Dahil hindi ko naman alam na aabot sa ganito. 3 lalaki ang paparating kina Ginger at Hunter, kaya wala na siyang nagawa kundi sugurin ang mga ito. Lakas laban sa lakas kahit na nagdurugo na ang daplis niya sa balikat, ay purasahan niyang kinalaban ng dalawa. Sir, salubong sa kanya ng 2 tauhan ni Hunter. Tulad nila, ay marami ring daplis ang katawan nito at halatang pagod na ang dalawa. Pero kahit na ganoon, ay inabot ni Hunter ang babae sa dalawa upang mailayo na ito. Sa hindi kalayuan ay minarinig silang sigaw. Si Kath ba yun? Natanong niya sa kanila ngunit walang sumagot. Pero bago pa siya makaalis, napigilan na siya ni Hunter. San ka pupunta ha? Hayaan mo si Kath, hindi naman siya ang punteriya ng mga yan. Sabi ni Hunter pero ayaw paawat ni Ginger. Pero kaibigan ko si Kath. Mauna ka na sa loob at susunod ako. Ginger! Babala pa ni Hunter. Hunter! Ginger Samonte Hamilton ang tunay kong pangalan. Pag-amin ni Ginger sa lalaki. Ano ibig mo sabihin? Anak kanino? Sigaw ni Hunter na hindi maipinta ang muka dahil sa pagkagulat. Kanix Hamilton. My name is Ginger Hamilton, Hunter. I'm sorry kung itinago ko. Pero babalik ako, okay? Mag-uusap tayo. Sabi ni Ginger sa binata. Saka siya mabilis na tumakbo, paalis sa pagkakahawak ni Hunter. At hindi na nagawa pang makasunod ng binata nang sumabog ang kanang parte ng mansyon. Sir, hindi na po pwedeng pumasok sa loob. Maghintay na lang tayo sa pagbabalik ni Miss Hamilton. Anong sinabi mo? Kilala mo siya? Opo, sir.
Siya ang anak ni Kanix Hamilton. Pagtapak pa lang niya sa headquarters namin ay kilala na siya ng lahat. Kaya hindi namin alam kung bakit hindi mo siya nakilala. Pinakiusapan niya kami na walang magsasabi. Lalo na sa'yo. Pasensya na, sir. Sabi nito na mas lalong nagpalambot kay Hunter. Hinanap ni Ginger kung saan nanggaling ang sigaw. At nakita niya ito sa may dulo ng mansyon na nakatago sa ilalim ng lamesa. Kath! Kath! Malakas niyang tawag sa pangalan na ito. Lumuluhan namang nakatingin si Kath sa kanya at mabilis na lumapit kay Ginger. Ginger, ano nangyayari? Yung mga taong yun. Sino yung mga taong yun? Hindi ko alam. Basta umalis na tayo dito. Nasa labas ng sasakyan ni na Hunter. Tara na! Sabi ni Ginger, pero hindi niya inaasahan nang tumumba ang katawan niya sa malamig na lapag. Hindi niya maramdaman ang katawan niya. Tila na paralisado siya at iniinda ang masakit na bagay na tumusok sa kanyang leeg. Ang malas mo naman dahil utu-utu ka. Hindi mo man lang ba inisip na baka ako ang may pakana ng lahat? Sabi ni Kath sa nakakasindak na tono. Anong ibig mo sabihin? Sa tingin mo ba maaagaw mo sa akin si Hunter? Napakaswerte mo dahil napaibig mo siya ng ganon kabilis. Habang ako ay ilang taon naglilingkod sa kanya. Hindi ko hahayaan na magkatuluyan kayo dahil isa kang salot sa amin. Si Chantal sana ang papatayin ko. Kaso nalaman ko na wala na siyang nararamdaman sa babae. Kaya I'm sorry, Ginger. Panunuya pa nito. Dahil lamang doon ipapahamak mo ko? Kaming lahat? Selfish ka, Kath. Sa tingin mo ba mamahalin ka niya sa ginawa mo? Hindi nagustuhan ni Kath ang sinabi ni Ginger. Kaya isang tadyak ang nagpadugo sa natahing sugat ni Ginger sa sentido. Matututunan niya din ako mahalin. Basta mawala ka na sa landas niya. Kailangan ko patuloy makapagtulungan sa mga basurang pamilya ni Chantal, mapatay ka lang. Ano? Ikaw? O siya, wala nang maraming dada. Salamat, Ginger. Pero pasensya ka na. Sinubukan naman kitang balaan, di ba? Pero hindi ka nakinig. Kaya hindi ko nakasalanan to. Sabi ni Kath bago iniwan si Ginger na unti-unting nilamon ng antok. Gusto kong huwag niyong hahayaan na makawala ang babaeng yan. Ako na ang bahala kay Chantal. Sabihin niyo sa amo niyo dahil bukas na bukas ay papadala ko ang daliri ng anak nila para sa pagpirma ng kayamanan. Aniya sa isang lalaking bumuhat sa walang malay na si Ginger. Nga pala, suntukin niyo ako para makatotohanan naman nakakampi nila ako. Nababaliw niyang sabi sa mga tauhan. Lumipas ang 15 minutos nang maaninag ni Hunter ang babae na papalapit sa kanila. Bugbog sarado si Kath habang lumuluhan na patungo sa kanila. Nasaan si Ginger? Takang tanong ni Hunter, kaya hindi naman napigilang mapaluhan ng babae. Hindi ko alam. Basta bigla na lang siya kinuha ng mga yon. Hindi ko na napigilan. Pag-iyak ni Kath sa kanila. Sana naman sinabi mo, tinulungan mo na makawala siya. Marami sila, Hunter. Hindi namin kaya. Hindi ka ba naaawa sa akin? Sinubukan ko naman na iligtas siya. Umiiyak pang sambit nito. Susugod sana si Hunter papasok sa loob nang isang pagsabog muli ang umalingaw-ngaw kaya wala na siyang nagawa kundi ang sumakay sa sasakyan at mabilis na lumayo sa mansyon dahil sa pagguho nito. Nakatunga nga lamang si Hunter habang pinagmamasdan ng mansyon na nilalamon ng apoy at unti-unting naglalaho. Lumipas ang isang linggo, ngunit wala pa ring balita kung nasaan si Ginger. Sumabay din ang pagkawala ni Chantal at hindi na makapag-isip ng maayos si Hunter dahil alam niyang may traidor sa grupo niya. Alam ng kalaban ang bawat galaw nila, kaya laging napupurnada at madami lamang ang nadadamay. Hindi ko alam kung sino ang traidor sa grupo ko, pero alam palagi ng kalaban ang bawat plano namin. Hindi ko na pwedeng isala ibang tauhan ko kung ganito ang nangyayari. Aniya sa mga kaibigan na nasa harapan niya ngayon, sina Cairo, Zach at Maxilian upang tulungan siya sa paghahanap sa babae. Kasama mo lang ang traidor kung ganon. Sa tingin mo sino sa kanila? Tanong ni Cairo. Hindi ko nga alam dahil kahit anong piga ko sa kanila ay ayaw nilang umamin. Alam mo,
may napansin akong kakaiba sa babaeng katulong mo. Kanina ko pa napapansin na panay ang sulyap niya sa hawak niyang cellphone at tila may kaaway. Singit ni Kathy na siyang asawa ni Zach. Ano ibig mo sabihin? Isa sa mga loyal na tauhan ko si Kath at hindi niya magagawa yun. Depensa ni Hunter. Sigurado ka ba dyan? Bakit kanina lang napansin ko na nagulat siya na makita si Krisha? Namutla siya at nag-iwas ng tingin. Segunda pa ni Kathy. Sino si Krisha? Takang tanong ni Hunter pero nasagot din ang tanong niya nang makita ang babaeng kahawig ni Ginger. Morena lamang ang isang to. Sa tingin ko kilala ko na kung sino ang traidor sa grupo mo. Nakangising sabi ni Kathy na sinundan naman ni Karen. Kinilabutan si Hunter dahil sa talino ng mga Hamilton. Hindi na siya magtataka kung bakit napakagaling at talino ni Ginger dahil nasa lahi nga nila. Nagdilim ang paningin ni Hunter at bigla na lang kinaladkad si Kath papasok sa silid at saka isinandal sa pader. Nagulat man si Kath ngunit mas lalo lang itong sumaya dahil ngayon lang niya naranasan na ganito kalapit ang binata sa kanya. Meron kang oras para umamin sa ginawa mo, Kath. Diretsahang sabi ni Hunter pero naroon ang pagbabanta. Anong ibig mo sabihin? Wala akong alam sa sinasabi mo. Nagmamaang-maangan pa ito. Huwag na tayo maglokohan dito, please lang. Alam kong ikaw ang traidor sa grupo ko, hindi ba? Hiyaw ni Hunter sa mismong pagmumukha ni Kath. Namutla pa ang dalaga at nanginig ang ibang labi, sinyalis na kinakabahan nito. Wala akong alam. Pwede bang huwag kang magsinungaling? Alam ko na ang ginawa mo. Itinulak ni Kath ang binata at mabilis na lumayo sa lalaki. Ang kaninang inosenteng mukha ni Kath ay napalitan ng galit at puot. Idagdag pa ang nakamamatay nitong tingin. Kung alam mo na ako may gawa, bakit hindi mo hanapin ang babaeng yun? At kung ako man ay, may magagawa ka pa kaya? Nasaan si Ginger at Chantal? Bago ko pa makalimutan na babae ka. E di saktan mo ako. Matapos ko ibigay ang buhay ko sa'yo, ay ni minsan hindi mo ako nakita. Ang unfair. Dahil wala pang isang linggo na gustuhan mo ng luya na yan. Pero ako 5 taon sa tabi mo, hindi mo man lang sinulyapan. Bumagsak na rin ang mga luha sa mata ni Kath. Mabuti nga at ginawa ko yon. E di mas mabuti kung patay na siya ngayon para maranasan mo ang sakit na nararamdaman ko. Nababaliw nitong sabi. Hindi na makapagtimpi si Hunter, pero pumasok si Danica at Sapphire at sa isang iglap, nakahandusay na ang babae sa lapag habang duguan ang bibig. Hindi ko mapapayagan ang ginawa mo sa pinakamamahal naming si Ginger. Mali ka ng babaeng binangga. Nakakakilabot na sabi ni Kathy, nakapapasok lang. Lumipas ang 1 oras at duguan ang mukha ni Kath dahil sa mga suntok na nanggaling kay Danica at Sapphire. Mali ka ng babaeng binangga, girl. Pinsan pa namin ang binangga mo. Sabi ni Sapphire. Patawarin mo ako, Hunter. Mahal lang kita kaya ako yun ginawa. Na kay Domingo sina Ginger at Chantal. Pag-amin nito matapos ang pandidikdik ng Hamilton cousins. Girl, alam mo ba na nakamamatay ang sobrang pagmamahal? At saka nakakabulok din pala sa kulungan. Segunda ni Gianna. Hindi kita mapapatawad kapag may nangyaring masama kay Ginger. Tandaan mo yan. Gigil na sabi ni Hunter bago siya umalis at sumunod sa mga Hamilton cousins. Pinuntahan nila ang lugar kung saan dinala si Ginger at Chantal. Dinala sila sa isang liblib na lugar na matatagpuan sa Tarlac. Pero ang hindi inaasahan ni Hunter ay nang maglatag ng upuan ng 8 babae at uminom ng wine habang naghihintay. Anong ginagawa nyo? Kaya tayo narito para iligtas si Ginger, di ba? Chill! Sabi naman ni Kathy at nagkibit-balikat naman si Zach, ang kaibigan niya. Chill? Hindi nyo nga alam kung ano nangyayari ngayon kay Chantal at Ginger sa loob ng gusaling yan. Sigaw pa ni Hunter sa mga babae. Hindi mo ba sinabi sa kaibigan mo, babe, na hindi pang karaniwang babae ang minahal niya? Parang wala lang, natanong ni Karen sa asawang si Cairo. Manahimik ka na lang at saka maghintay. Suway ng kaibigan ni Hunter sa kanya. Lumipas ang 5 minuto
isang malakas na pagsabog ang bumulaga sa kanila at sa mausok na lugar na yon lumabas si Ginger habang karga ang walang malay na si Chantal. Hindi nakakilos si Hunter dahil naliligo si Ginger sa sariling dugo, habang si Chantal ay walang malay. As I thought, kaya niyang pabagsakin kahit 100 pa ang kalaban niya. Lagi mong tatandaan yan, Hunter Von. Hindi kami mga pangkaraniwang babae. Ngising sabi ni Gianna. Hindi na napansin ni Hunter ang mga sinasabi nila. Ang mahalaga sa kanya ay makitang ligtas si Ginger. Sa laking tao niya, ay hindi niya napigilan na mapangiti habang umiiyak. Lalo na nang salubungin niya si Ginger ng mahigpit na yakap. Akala ko mawawala ka na sa akin. Bulong niya kay Ginger. Hindi ba nangako ako na babalik ako? Hindi ako bumabali sa sinasabi ko, Von. Sabi naman ni Ginger na may luha din sa mga mata. Ilang buwan lamang ang lumipas nang magpakasal sila ni Hunter. Dahil nauna pang nabuo ang anak nila. 3 taon na bago sila nagpakasal na ingrande dahil na rin sa dami ng dumaan pang problema sa kanila. Ang hindi nila inaasahan na si Allen at Chantal ay nagkatuluyan. Ang mga awayan nila na parang aso't pusa ay may ibig sabihin na pala. Hindi din naging madali sa kanila ang buhay na pinagdaanan dahil sa ganid na pamilya ni Chantal. Idaan pa na isang matigas na lalaki at walang pakiramdam si Allen at matagal bago nito na-realize ang tunay na nararamdaman para sa babae. Love, nakita mo ba si Hale? Nawawala na naman ang anak natin. Alam mo ba kung saan siya nagsusuot? Tanong ni Hunter sa kanya na baka sa matinding pag-aalala sa muka. Bakit? Wala ba siya sa kwarto niya? Baka nasa bahay ni Gianna at nakikipaglaro sa pinsan niya. Love, nawawala kasi ang baril mo. Ano? Sigaw ni Ginger dahil hindi siya makapaniwala. Dahil pang ilang beses na itong ginawa ng anak nila. Ang anak nilang maglilimang taong gulang pa lang pero may kakaibang talento na mapipinta sa mga armas nila. Lahat sila ay may design ng mga baril. Hindi nga lang nila magamit sa trabaho dahil masisira daw ito. Bakit kasi hindi mo tinago ang baril? Paano kung may makita yung iba? Naku, patay tayo. Sumasakit ang ulo ni Ginger sa anak. Ang anak nilang si Hale Von ay ang 5 taong gulang na nabuo ng hindi sinasadya. Ang carbon copy ng ama, ngunit kaugali nito ang ama ni Ginger na si Canix. Hanapin mo ang bubwit na yon bago pa makarating sa mga mansyon ng pinsan ko. Sambit ni Ginger dahil sa isang malaking village ay tabi-tabi lang ang mga bahay nila. Dahil gusto nilang lumaki ang mga anak na magkakasama katulad nila. Pero love, hindi ko nga alam kung saan ko siya hahanapin. Di gamitin mo yung mata at utak mo. Diyos ko naman, Hunter. Pero kaysa na mainis si Hunter ay natawa pa ito. Dahil sa pagiging mainitin ng ulo ni Ginger. Dahil buntis sa babae sa pangalawang pagkakataon. Hindi nga sila nagkakamali ng pumasok sa pintuan ng living area mga pinsan ni Ginger. Lahat sila ay nakabusangot at dala ang lagayan ng baril. Hindi ba sinabi namin sa'yo na bawalan mo si Hale na gawing tester ang mga baril namin? Paano na lang kung mabaril niya yung sarili niya? Pagalit na sabi ni Krisha. Diyos ko, isa na naman sa mga collection ko ang nawala dahil sa anak mo. Nasistress na sabi ni Gianna. Hindi ko na alam kung saan ko itatago ang mga baril ko. Ani Maxilla na dala ang anak niya. Pero ang hindi nila inaasahan nang makita si Hale na dala ang mga baril nila. Pero hindi lang yon, dahil napanganga sila sa naging resulta. Mommy and Daddy, Lolo bought me this paint po. You can now use your gun na hindi nasisira ang painting ko. Inosenteng sabi ni Hale, kaya humupa ang galit nila. Saan ba nagmana yung batang yan at hindi ko magawang magalit? Sabi ni Allen matapos makuha ang baril niya na may disenyong Spider-Man na pinakaayaw niya sa lahat. Dapat talaga ipagbawal na magkaroon pa ng kapatid na babae si Hale dahil panigurado ay baka buong mansyon ko nalagyan ng painting. Reklamo ni Kathy. Guys, babae ang pinagbubuntis ko. Sabi ni Ginger na nagpagulat sa lahat. Kasasabi ko lang eh. Napuno ng tawanan ng loob ng living area ni Ginger at Hunter. Kahit na
Hindi nila gusto ang design ng mga baril nila at hindi na sila nagtaka dahil kanino pa ba nagmana ang anak nila, kundi sa kanila din, kaya wala silang karapatan na magalit. Nandiyan na din naman kayo, dito na lang kayo maghapunan. Alok ni Hunter sa lahat at wala pang segundo, nagsitakbuhan ng mga asawa nila at nauna pang umupo sa mesa. Mabuti naman at may pakinabang ka, Hunter. Sabi ni Zack. Sa wakas, real food. Sabi naman ni Cairo. Napanganga naman na magpipinsan habang pinapanood ang mga asawa nila na daig pang nakalaya sa pagkakakulong. Naglakad naman na parang hari si Ginger sa harapan ng mga pinsan niya dahil ang asawa niya ay masarap magluto. Inirapan na lang siya ng mga ito habang tumatawa. Ganito ang naging buhay nilang lahat at isa ito sa mga magandang nangyari sa buhay nila kahit kailan ay hindi mapapantayan ng kahit anong salapi. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Saving the Aloof Sergeant. Written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likang istorya. Ingat po kayong lahat and have a good day everyone. Paalam!